Nako, eto na ang sinasabi natin. Naglabasa ng mga opinyon na pilit tayong dinadala doon sa sitwasyon na ayaw nating isipin. Ayaw natin isipin na si Tamba ay scripted lang yung pagkakaso sa kanya pagsampa ng kasong patong-patong. Ayaw natin isipin na si Pangulong si Bonget ay scripted lahat ng ito. Pero dinadala tayo doon sa sitwasyon na kung saan scripted. Bakit? Ayaw namin isipin yon, pero doon kami napupunta. Bakit? Sila din kasi naman na nag-uutos sa atin, dalhin tayo doon sa sitwasyon yun eh. At isipin natin yun eh. Halimbawa, sa SONA, ano ba mga sinabi? Bakit di sinabi mastermind? Hindi sinabi kung sino. Wala, natural sa SONA ng Pangulo, may accomplishment, may gagawin. Kagaya ng system loss. Sabi, system loss, hindi pinayagan yata ng Meralco. Ang sabi, 1 taon pa daw o titignan pa daw. Di po, budol na naman, no? Walang power. Na dapat, presidente ka, may power ka dyan, no? Ingipin mo ang batas, no? O, pangalawa, hindi nabanggit kung kailan ano ba to? Magpapatuloy tayo investigasyon? O hindi? Kasi dito magulo ang taong bayan. Hindi po magulo ang taong bayan dahil po sa hindi kita trabaho. Hindi po dahil doon. Dito lang po na mula na pumasok ng flood control issue, naging magulo po ang Pilipinas po at hindi nyo nag-iimbestiga, no? Ngayon, marami pong hinala at tsorya na totoo ba na maaaring baka daw patiban, tinalakay natin nakaraan, maaaring patakasin nila si Tambaloslos. Ya? Pwede namang kapalit ng paglaya ni Marcoleta. Di ba? Di ba kasi alam bakit? Kay Joel, kay Cheese, ginawa na nila eh. Ano yung ginawa nila kay Joel sa kay Cheese? Pag hindi ka sumama sa amin, makukulong ka. Pag sumama ka, hindi ka makukulong. Napatunayan ba? Hindi nila sinabi na patunayan, pero nangyari. Nakita natin, nakulong ba sila? Hindi. So effective yung pang hindi ka lumipat, makukulong ka. Pag sumama ka sa kanila, hindi ka makukulong. Sample nila. What if pa kaya kay Marcoleta may inaalok man naman dyan? Marcoleta, wag ka na, manahimik ka na. Kung ayaw manahimik, makukulong ka. Malamang inalok na sila dyan, nakabaliktaran na pag hindi ka nahimik, Marcoleta, kukulong ka namin habang buhay ka na dyan. Pero pag pwede ka namin palayain, manahimik ka na. O kaya, patakasin namin si Tambaloslos. Diba? Yung, maaari. Sorry lang to hindi ko sinabi ito kasi marami silang kaisipan na hindi natin naiisip, yung pala nagagawa din nila. Dati di natin lubos maisip eh. Na kaya bang gawin talaga tong malawakang korupsyon na to? Malawakang mali-malitang pera? Kaya ba talagang gawin to? Hindi natin naisip sa simula yan. Pero kaya pala eh. No? Ngayon, hindi natin lubos maisip na akala natin mag-iimbestiga sila. Yung pala hindi sila nag-iimbestiga. Diba? Kaya ito di natin alam eh. Maraming malamang eh. Na maraming magiging kapalit nito itong pagkasabi kay Tambaloslos na siya ang patong-patong na kaso. May malaking kaguluhan to. May malaking kapalit to. Di ba? Hindi natin alam baka patakasin siya. Yeah? O kaya opera ng iba, Marcoleta, palalayain ka namin. Pero wag mo nang pakialaman si Martin, patakasin na namin. Pwedeng gano'n, pwedeng gano'n. Tsorya lang 'yan. Pero painggan nyo to ang Banateros at painggan nyo ang kanilang mga opinyon. Pati si Lorraine Badoy. Makikita nyo po ang kanilang mga opinyon. Wala pong emosyon. Pero ang aking pagkatao, ang pagiging abogado ko, ang pagiging dating regent ko ng UP, ang pagiging bahagi ako ng CHED, kasi in-appoint din niya ako eh. Appointed din po ako ng, I was appointed by PRRD, I was appointed by BBM. Pero sa lahat nung nakita ko po at ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung nangyaring SONA kanina. Syempre mauuna ang prinsesa na mag-react doon sa mga sinabi ng ating kagalang-galang na Pangulo. mahal na Pangulo. Mahal na Pangulo. Ayaw nilang tinatawag to ng BBM, kailangan daw PBBM, President Bongbong Marcos. Anong masasabi mo doon sa kanyang pauna na binanggit patungkol sa wala daw pamilya sa kanya, parang ginaya niya yung yung sinabi ni Erap dati, kahit daw kamag-anak Hindi naman umepekto yung ganyan eh. Kailan ba umepekto yung ganyan? Wala namang ganyan nangyari. Walang kamag-anak, walang pinsan-pinsan. Di ba? Ngayon mo lang nalaman na si Tamba, ganyan. Kung wala pa pala malawakang investigasyon nangyari, ay hindi naman malawakan pala. Di ba? Kung hindi pa pala lumabas yung 18 Maris, hindi pinursige ni Master Marcoleta, hindi malalaman yan. Kailangan daw gumulong ang batas. At Ma'am Lorraine, Doc Lorraine, ano masasabi mo? Napanood ko yun, ang tingin ko talaga, the whole thing,
it's really too late, no, for Bongbong Marcos. Tapos na siya. Kasi yan ang ibig sabihin ng negative 27. Siyempre, pag ikaw naging negative na po, ha, sa politika, hindi ka na makakabawi. Tatanda mo yan, napakahirap. Dahil yung tiwala, yung ikaw nga lang, sarili mo ka mag-anak, iba yung pinsan mo, umutang sa yung pinsan mo, hindi ka binayaran. Sa tingin mo, sa susunod, papautangin mo yun? Hindi na, kamag-anak mo na yun, ha? Mahirap ibalik ang tiwala. Tandaan nyo. Yung pagkabilib mo, pwedeng bumalik yun eh. No? Alam ba, pinsan mo, talented, no? Nagigitara, talentado yung pinsan mo. Pwede kang bumilib sa kanya. Pero yung tiwala, iba yun eh. Iba yun. Dito kasi tiwala ng taong bayan sa kanya eh. Sa tingin mo, magtitiwala pa taong bayan ulit kay Bonget? Hindi na babalik yan, negative 3 na yan, negative 27 na o 7 na yan. O anumang kahit anong gawin, negative na po yan. At madadagdagan pa po yan. Bawat bukas ng bibig niya, hindi na naniniwala ang Pilipino at hindi yon yung sa salita lang, no? Kasi ang hilig niya magsalita ng ganyan. Pero ano ba yung lived reality natin? Ano yung nakita nating bangungot na ginawa ni Bongbong Marcos? Yung SONA niya last year, he promised, 'di ba, na ayusin niya yung corruption, yung ganyan, 'di ba? Yung sinabi niya, mahiya naman kayo, yun yung sinabi niya, 'di ba? Pero ano nangyari from 2025 to 2026, 'di ba? Inaresto at prineso yung mga nagtotoong at sincerely na naghahanap ng katotohanan tungkol sa flood control. Oh, lahat kinulong eh. Ito ba, nagkataon lang? Hindi nagkataon to, mga kababayan. Hanggang ngayon, hirap na hirap tayo makiusap sa kanila para palitawin ang investigasyon na to. Puwersahin na mag-imbestiga kayo. Wala naman sinabi, magpapatuloy ang investigasyon. May narinig ba kayo? Wala. Kung sinabi man niya yan, hindi man ginagawa. No? Project, 'di ba? At saka yung mga whistleblowers, yan yung namemeligro ang buhay ngayon, 'di ba? Yes. Ano pa, 'di ba? I think that the Filipino people have already made up their minds that it is Bongbong Marcos who is the mastermind of the plunder, the historic plunder of the Filipino people, and no amount of mag-speech siya dyan, wala na yon, tapos na. Para yung sinasabi ni Adyong na i-BBM daw natin itong taong ito, no? Na talagang trinaydor ang Pilipinas, tapos na rin. For a lot of Filipinos, hindi na siya president kasi tinanggal mo na yung tiwala mo eh. Kaya naalala ko nung trabaho ako kay PRRD, yung tiwala ng Pilipino, yan yung pinaka-precious kay PRRD, no? Lagi niya sinasabi, ito yung pinangako ko eh. Lagi siyang ganun kung ano yung ipinangako Kung niya. hindi mo natupad yung pinangako ni dating PRRD, nagsusorry siya sa taong bayan. Marunong niyang kausapin yung taong bayan, nagpapakumbaba siya. Ganyan dapat ang siyang leader. Gagawa siya ng paraan at pag hindi niya nagawa, humihingi siya ng tawad. Sinabi ko, 6 months ng term ko, mawawala na yung drugs na hindi ko akalain. But he was apologizing. Alam mo kasi ganito yan eh. Hindi ka po pwedeng magsabi ng 6 months o 1 year, 3 years. Walang limitasyon po ang paggawa ng krimen. Tandaan mo yan. Pag sinabi mo, susugpuin ko lahat ng krimen sa loob ng 6 years. Hindi po. Masugpo mo man yan, may mga gagawa pa rin yan. Ang hindi mo kayang pigilan dyan yung katawan ng isang tao na gagawa ng kasalanan o kasamaan. Kaya hindi ka talaga po pwede magsabi ng ilang buwan, ilang taon. Pero, ang maganda man nang yan, hindi man natupad yung 6 months si Pangulong Duterte, pero nangyari. Natakot yung mga kriminal. Di ba? Kesa naman ngayon, natatakot ba ang kriminal ngayon? Hindi. At sa panahon dati ni Duterte, ang dami natatakot. Hindi natin sinasabing 100% and meron pa talagang krimen. May nangyayari, di mo kayang pigilan yan eh. Pero 80% takot. Opo. Ngayon, may porsyente ba natatakot sila? Hindi. Hindi sila natatakot. Yet, all those things na ipinangako niya, no, talagang tinupad niya. And over and beyond that, di ba? Pero ito, parang we're looking at of course, there's the speech, di ba? Pero tignan natin yung kalahatan niyan. Negative 27, no? And he said, Pamilya na damay. Tapos, ang sagot mo lang, nasasaktan ka. Umpisa pa lang, alam na natin ang kakahinatnan nito. Wala talaga tong dulo. Kaya nga, medyo
medyo nafe-feel ko yung mga vloggers ngayon ni Bongbong, yung mga BBM vloggers. Hirap na siguro silang ipagtanggol to. Kasi Oo talaga. Kaya nga tamo, ginagawa nila, ang galing ni BBM! May gumawa na naman siya pamimigay ng bigas! Wala na, hirap na sila. Oo. Alam mo ang mga loyalista ngayon, buwabase na lang sa mga vlogger. Oo, buwabase na lang yung mga matatandang loyalista. Sa vlogger sila nakikinig. Makinig kayo dyan, maliligaw lalo kayo dyan. talagang, alam mo, may nakapagsabi sa akin, wag po kayong maano Tingin ko sino yung nagsabi sa Sabi akin. mo. Pero totoo to, Oo. napansin ko, bakit yung mga BBM vloggers parang mukhang dugyot? Hindi nga sila naglalamangan. Hindi kasi alam mo kung bakit? Ang hirap talaga ipagtanggol. Paano mo ipagtatanggol yung ganito? Tanga lang ang magtatanggol sa ganyan. Oo. Or, may karga ka. Or, nag-rage baiting ka kasi galitin mo lang yung Duterte. Kunwari, wala kang kwentang vlogger. Galitin mo yung Duterte, dadalawin ka na Oo. Kaya pag ako nalaos, bawanatan ko yung Duterte. Oo, hindi, tatalawin na. But seriously, it's impossible na ipagtanggol mo na yung ganitong klaseng tao. Alam mo, ang hirap talaga ipagtanggol niyan. Totoo lang. Mahirap yung mga ginagawa niya ngayon. Kahit ako maging loyalista man ako, hindi ko alam paano tatanggol yung mga yan. Ayoko plastic ang sarili ko. Alis na lang ako. Ikaw nasa katinuan. Paano ba may maganda kang sinabi kanina doon sa inyong kwentuhan nila Atty. Guanzon kanina na idinamay niya yung kanyang pinsan na Speaker of the House. Ang nakalimutan majority floor leader, anak niya. So, rewind nyo na lang yung sinabi ko kanina. Ulitin mo. Ulitin ko ba? Ulitin mo. Ayun na nga. Di ba? Alam naman natin na anak niya yung majority floor leader. So, para sabihin mo na si Romualdez yung lang ang may kasalanan, parang napakalabo naman nun. Lahat dumating. Hindi kami naniniwala. Obvious na obvious eh. Eto, pansinin nyo. Bakit si Romualdez lang ang tinuro niya? Na patong-patong na kaso. Kasi yun lang kasi gusto ng taong bayan eh. Majority Kaya pinagbigyan nila eh. Halatang halata eh. Kasi kung talagang totoo kayo, hindi yung gusto ng taong bayan ang makasuhan. Yung gusto ng ebidensya. Ano ba lumalabas sa ebidensya sa mga picture, sa mga larawan? Maraming sangkot eh. Hindi naman si Tambaluslos eh. Di ba? Daan sa anak mo. Lahat niya sa totoo lang, ngayon daw, anak mo ang nagpapatakbo, hindi si Speaker D. So, para ilusot mo yun, na masyado mo lang idiin yung pinsan mo, mukhang lang ito. Feeling ko lang to moro-moro lang. Yung idamay si Romualdez. Kahit yung sagot ni Romualdez, Oo. paano ba yan? Masyado prepared. Meron kagad siyang statement. Yung statement niya parang halatang lang din. Yung malumanay lang. Kaya kalokohan, hindi ito hindi doon sa kung makakasuhan. Pag nakulong, yun na. Pero kung hindi nakulong, wala yan. Laro lang yan. Yan sasabi natin. Pag hindi nakulong, wala lang yan. Ano lang yan, gusto nila masatisfy yung tao. Tapos pag nagsayta yung tao, wala kayong magagawa. Inimbestigahan na namin si Martin. Wala naman kami na kinakita eh. So, lumalabas yung 1 trilyon. Wala nang pre na yung 1 trilyon na wala. Nakahino yun? Huwag nyo sabihin, ewan nyo. Kayo pumirma ng budget. Kailangan may investigasyon, kailangan may malaman kung nakahino na punta yun. Hindi ba? Huwag nyo kami lokohin. Diba? Kasi baka sabihin nyo, inimbestigahan namin si Martin, wala kami nakita. Kanino? Yung pera. Kaya nga hindi natin alam, wala tayong tiwala sa nangyayari ngayon eh. Totoo lang. Kaya bantayan nyo yan. Bantayan nyo yan. Si Tambak, baka tumakas yan. Tapos makipag-deal sa iba. Ito, wag na kayo mag-imbestiga. Si Cayetano, hindi nila kayang takutin si Cayetano eh. Talagang mag-iimbestiga si Cayetano. Maliban nila ako talaga, papakulong nila si Cayetano, talagang bubutasan nila, mapakulong nila si Cayetano. Di ba? Pero sabi ko kanina, kung ano mga naiisip nila, may possible na patakasin nila si Tamba. Totoo yan. Si Saldi, yun nangyari. Di ba? Sabi, Saldi, bantayan nyo na, wag nyo nang
pasakayin ng airport. Anong ginawa nila? Pinasakay nila. Di ba? Sila nagpasakay niyan eh. Tapos sabi niyo si Bato pinatakas? Eh kayo hindi naman kayo maano kay Saldi pinatakas niya. Di ba? Patakas yung tawag dun eh. Kasi sa umpisa pa lang po, dapat hinold nyo na si Saldi. Kasi nagkaroon ng alarme. Eh ba't i-hold? Wala pang kaso? Hindi. Ito, iba tong sitwasyon natin. Matindi tong korupsyon sa bansa natin. Dapat yung mga may kinalaman, hindi na pinalabas ng bansa. Lahat talaga, lahat na may kinalaman, huwag palabasin ng bansa. Ay, hindi pinalabas si Saldi. Eh kung si Saldi yan, napalabas nila, what if pa kaya si Tamba? Baka palabasin nila yan. Tapos kausapin si Senator Marcoleta. O, Senator Marcoleta, papalayain ka na namin, ha? Tumigil ka na. O, maaaring kapalit ng paglaya ni Senator Marcoleta, paglabas ni Tamba sa ibang bansa. Hindi natin alam, pwede mangyari yan. Abangan nyo, hinchorya ko, abangan nyo. Ikaw, Doc Lorraine, nabasa mo yung yung statement ni Martin Romualdez kasi sabi nga ni Coach Oli, nung si Ombudsman sabing kakasuhan siya, nagwala siya eh. Ang haba nung kanyang vlog. Tapos ngayon, buong Pilipinas ang nakanood, pati mga ambasador ng ibang bansa nakapanood eh, na talagang mukhang dinidiin niya yung kanyang pinsan. Mukha, pero hindi niya mapangalanan yung pinsan niya eh. Ganun lang ang sagot ni Martin Romualdez. Anong masasabi mo dyan, Dr. Ray? Iko-quote ko siya ha, iko-quote ko si Martin Romualdez. Sabi niya, masakit man ito sa aming pamilya, iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Hindi kailanman ako humingi ng pabor o espesyal na pagtrabaho. So, they are giving themselves away, obvious, di ba? Si Boying Remulla, nilagay dyan, no, talagang they really bent the law, no, to put him in that position precisely right now, which is to protect the guiltiest. And he's delivering. No, nagde-deliver siya, talagang gagawin niya yan. So sa madaling salita, itong mga ito, more than anything, pinapakita talaga ng SONA na yan, yung kahinaan ng sistema ng Pilipinas, that such a garbage speech was even possible from somebody who has stolen so much from the Filipino people, and then he can stand in front of us and insult us further, rub salt to our wounds, na meron pa silang moro-moro na ganito, na ano tingin nila, bobo ang Pilipino, di ba? Yun ang napakawalang respeto sa Pilipino itong mga ito. Harap-harapan tayo niloloko po. Nakita niyo sinabi ni Erich? Anong sinabi ni Erich? Tulpok. Anong sabi niya? Ha? Kagustuhan daw ng minority na wag na mag-imbestiga. Tignan mo, harap-harapan tayong ginaganito mga to. Walang respeto kasi sa mga Pilipino to eh. Wala ho. Biruin mo, harap-harapan. Sino sabi niya ni Cayetano? Sino maniniwala sa'yo? Wala maniniwala sa'yo. Ewan ko lang kung may maniwala pa sa kanya. Nung sabihin niya, kagustuhan daw ng minority na mag-imbestiga. Kaya nga sila binabati ko sa mga vlogger eh. Kasi nag-iimbestiga sila eh. Di ba? Tapos sasabihin mo ngayon eh, nang dahil sa minority, hindi na matutuloy ang investigasyon, pinipigilan nila. Binabaytad eh. Hugas kami eh. Kumbaga sila paligtas eh. Mga bastos talaga na hindi lang hindi lang kasi si Banat, no, sabi niya kung mapreso yan baka totoo, pero ako hindi na ako naniniwala. Sure ako na moro-moro ito. Sigurado ako diyan. Bakit? Nagpakilala na sila sa atin eh, no, na yung past na ano ba yung track record nila, wala silang kapasidad magsabi ng katotohanan at nagpakilala sila. Totoo yan. May sinabi ba kayong katotohanan? Hindi yung trabaho huwag yung trabaho. Kasi yung trabaho madaling gawin yan eh. Pwede mong sabihin, gagawa ako ng tulay. Pwede mong gawin yan eh. Pera ng bayan gamitin mo, pwede. Pero yung sa kanila, yung pangako nila, wala ka nangyari. ICC, wag dadalhin. Hindi nila si daig doon. Impeachment, wag na unahin. Andiyan impeachment. Wala sinabi na nagkatotoo eh. Wala talaga eh. Sa atin, paulit-ulit, na mga sinungaling kami, mga abusado kami sa poder at nandito kami para protektahan si Bongbong Marcos na nagnakaw ng pinakamalaking amount of money sa Pilipino. Ayan, si Matibag, bakit siya nandyan? Si Senator Marcoleta, nasa preso ngayon, naghabulan sa NBI, nagbarilan. I mean, hindi normal yun nangyari, mga kababayan. Hindi dahil to, alam mo, sabi nila si Duda Mastermind. Ang mastermind daw si Marcoleta, Cayetano, at si Jinggoy. Ang tindi na itong mga to. Mastermind daw sa lahat ng kaguluhan sa Pilipinas.
Sila ginugulo, nagbarila. Damahin nyo lahat na nangyari. Dahil sa flood issue na pagkatakip nila, ginagawa lahat nila kaguluhan. Para lang mapagtakpan yan, huwag matuloy. Oo. This insanity, 'di ba? Lahat ng insanity, yung vice president, ganyan yung ginagawa. No, so much insanity in our country right now, and this is what it looks like, no, na i-momoro-moro tayo ng ganyan. Napakabastos talaga ni Bongbong Marcos, no. Drug addict talaga. Master Judea, isa sa mga nabanggit dito sa SONA, yung na-freeze ng mga assets na worth 25 billion at meron daw 800 billion na ni-restitute at ibinalik na daw sa ating treasury. Oh. Ang problema dyan, Boss D, no, mga kasama, hindi natin nakita or naramdaman kung saan napunta yung pera na sinasabi nila. Yeah. Yung mga na-freeze na assets, ang tanong, na-freeze ba talaga? Wala naman tayo nakikita na pruweba. Si Martin daw na-freeze pero parang masarap pa rin na may ulam nila. O masarap pa rin naman ang ulam. Tsaka ito nga, itong SONA ay parang nangyari dito, parang panakip lang ng butas para mapagtakpan yung talagang tunay na issue ng bayan. Kasi, ano pa naman aasahan natin doon sa presidente na ang motivation sa pagtakbo ay isang ant-man, di ba? Parang fictional. Ako nga, tingin ko dito kay Pangulong Bongbong Marcos, fictional character. Kasi yung mga sinasabi niya, parang wala sa, hindi realidad Mas magaling pa nga yung langgam, kasi yung langgam nag-iimpok yan. Bago magtagulan, nag-iimpok sila at yung iniimpok nila galing sa kalikasan. Itong mga korap sa politika nag-iimpok din sila, kaya lang ang iniimpok nila yung kaban ng ating bayan. Di ba? Kaya nga, pala Ant-Man. Ant-Man. Magaling, ha? Magaling, oo. Kaya nga ito ang tunay na SONA ay hindi naririnig sa ibabaw ng entablado. Ito'y dapat nararamdaman ng mga Pilipino. With the ratings of -27, I think the Filipino knows what's happening to us. Oo, sapat na yon. Yung kahit saan kayo mag-survey, nagagayat talaga taong bayan. Kabi-kabila ang rally. Hindi to ordinary nangyayari. May puto ka sa Senado, nagkatakipan, napakulong yung gusto kasuhan si Cayetano. Hindi ba halata sa inyo lahat? Ha? Hindi ba halata sa inyo? Na talagang may tiyatago sila? Wag lang sila mabulgar. Our country at alam nila na nagsisinungaling ating presidente. Paano yun? Master Judea, sabi ni Lenny Robredo, meron daw, marami naman daw nagawa. Si Pangulo, hindi lang daw halata. Ikaw ba naman bigyan ng 500 million? Ganun talaga sasabihin mo Oo. Hindi natin alam kung saan napunta yung 500 million. Pero totoo naman yun na binigyan siya ng 500 million. Para sa museum ata ni the late Coliseum ng the late Jesse Robredo. Kaya late. Baka late yung Late lang din. Attorney, may nabanggit ka kanina nung nag-uusap tayo sa taas of air or off cam. Sabi mo, parang sinasabi nila na nasolusyonan na nila yung corruption at mukhang ready na sila ulit sa mga infrastructure. Maganda yung nabanggit mo na yun. Hindi, yun nga kasi bago mag-umpisa yung SONA, sabi nila, the first 5 minutes, dyan maririnig nyo, ayan ang talagang mensahe ng Pangulo. Nandyan sa first 5 minutes, dyan niya idalabas. Opening salvo niya yan. Pero yung opening salvo niya, anong sinabi niya? May korupsyon na nangyari dyan sa mga infrastructure projects na yan. Tiningnan na namin lahat yan. Ayos na lahat yan. Makakagawa na tayo mga projects ulit. Ano ibig sabihin nun? Parang go signal yun. Parang sinabi mo, bago ako magsimula, para marunong kayo pumalakpak, happy tayo. Naayos na namin yung sistema. Kung ano man yung mga butas dati, kaya tayo nakakasuhan, o kaya tayo nasisita, o kaya tayo na bulgar, na-correct na namin yun. So, paldo na naman tayo ngayon. Pwede na naman tayo mag-umpisa ulit. Parang ganun yung mensahe niya. And he started with that. Tapos yung Kalokohan, no? Laking kalokohan niya, no? pag titingnan mo na yung SONA, anong nakalatag doon? Nakalatag doon, may mga bago tayong projects ulit. Malalaki to. Ordinaryo po sa isang presidente, sa isang SONA, magkaroon ng project talaga. Kasi budget ng Pilipinas yan Hindi yan ang inaasahan namin. Normal lang po yan magtrabaho kayo, taas ang sahod ng Pilipino, marami na hire. Talagang trabaho okay yan, normal yan, huwag yung pagmalaki yan. No? Yung flood control issue, yung mastermind ng pinakinaabangan dito, hindi nyo nagawa.
Bagkos kaso, patong-patong na kaso lang. Marami pong patong-patong na kaso na solve yung kaso. Nakalaya. Eto kay Marty Diami, alam kung anong gagawin. Patong-patong na kaso. Ano to? Baka pwede nyo patakasin. O pwede nyo naman pawalang bisa yung mga kaso. Di ba? Ang tagal eh. Ang tagal oh. Kasi kung talaga kung talagang gusto nyo, andyan na yan eh. Makukulong na yan eh. Solid waste management, power contracts, energy contracts, may nuclear power plant pa. At ang pinaka-paborito ko, rocket ship. Di ba? Matinding lakas Parang- ng tama, ah. O meron pa tayong pagkakakitaan. Maliban dun sa flood control project na napakahalaga, pero pinalpak pa rin natin. Ito, meron tayong mga susunod na mga projects, mahalaga at hindi, pero malaki, kikita pa rin tayo. So parang, naisa namin yung sistema, ito yung menu ng pwede pa na at pwede nating abusuhin pa. Speaking of corruption at pagtitipid, Jay Guevara, sabi nila, pagtitipid ng gobyerno, inatasan ng lahat ng ahensya na bawasan yung kanilang gastos at mailaan daw dun sa mga programa para sa mga kababayan. At nagtitipid ba, Jay Guevara, ang gobyerno nitong mga nakaraan? Paano nagtipid eh? 20 million nga yung kinain nyo dyan ngayon sa SONA. 20 million sa SONA. Tapos impeachment, magkano araw-araw? Impeachment 25 million. Tapos ayaw pa yung red carpet, di ba? Nagsona, wala daw red carpet para daw, wag daw hindi daw magarbo. mga to, nung pa-plastic, no? Ginagastos dyan araw-araw. So, nasa 2.3 billion sa loob ng 92 days. So, walang pagtitipid na nangyayari. Tsaka, kung nagtitipid kayo, tignan nyo nga, yung mga pinapakulong nyo nga, halos wala na sa ayos. At mapunta ako doon, ko na lang doon sa usapin kanina about kay Romualdez. Pinatunayan ni Marcos Jr. na weak siya. Biruin mo kasi, sa susunod na SONA niya, pamamaalam niya na eh. Last SONA niya na to eh, itong na to eh. Saan mo mamaalam? Sa SONA. Okay, kala ko Pamamaalam niya na yun eh. So dito, pinatunayan niya lang na sa loob ng 5 years, tsaka mo lang nalaman na korap yung pinsan mo. Oo, tama yan. Wag na lang 5 years eh. 3 years na lang. Ngayon mo lang nalaman. Ibig sabihin, hindi ka aware. Ayaw mo, wala kang pakialam sa nangyayari sa paligid mo. Ganun ba yun? Hindi kami naniniwala. May pakialam ka. Alam mo nangyayari. No. So ang tagal mong nalaman yun, tsaka kung talagang ipapakulong mo at wala kang sinisino-sino, damay mo na yung anak mo, pati asawa mo. Yun! Diba? Ganun dapat. Kung pinsan mo lang, wala. Tsaka mukhang scripted naman yan eh. Pagtitipid. Doc Lorraine, naniniwala ka ba doon sa pagtitipid? Kasi ikaw galing ka sa sa Pangulong Kuripot, 'di ba? Kay Pangulong Duterte. Sa tingin mo ba kabaliktaran tong sinasabi nila magtitipid at ito bang mag-asawang to magtitipid ba talaga ito sa lifestyle nilang ganyan? Marcos yan, no? Marcos, ugaling squatter yung mga yan. Talagang yan, ostentatious, no? Yung pagtitipid na sinasabi niya, ang Pilipino ang magtitipid para they can continue yung partying nila, no? So Katwiran nga niya eh. Para sa malapit na maghirap. Para sa malapit na maghirap, alam niya may maghihirap. Gasay taba ng isang leader yan. once again, yung pinakamalaking problema dito sa SONA na ito, sa speech na ito ay si Bongbong Marcos mismo. Tapos na yung tinapos na ng Pilipino yung tinatawag na sacred contract sa kanya kasi wala nang tiwala eh. Tapos what does it look like sa ordinaryong Pilipino na nanonood ng SONA? Tapos sinasabi niya yung opening salvo niya, yung sinasabi ni Spocky, di ba, na corruption. Tapos nagpalakpakan ng mga buhaya, di ba? Yurimok, nagpalakpakan lahat, no? Para sa ibig nyo sabihin, malinis ang lahat ng Pilipinas. Walang korupsyon. Di tanggalin na natin yung pinakapangatlo tayo sa pinakakurakot na bansa sa buong mundo. Pangatlo, hindi ko pagkakamali Kung hindi ko pagkakamali. Ibig sabihin lahat perfect, lahat malinis. Mahina ang sistema.
Dahil walang investigasyon nangyayaring malawakan. Yung gusto mag-imbestiga ng seryoso, pinakukulong nila. Ayun, si Senator Marcoleta nakakulong. Kaya nga, kung si Cayetano, sila Joel inoperan, na Joel, huwag ka lilipat. Isa naman, lumipat ka, wala ka ng kaso. Malamang si Marcoleta, ino-operan yan eh. Malamang yan. Ayaw lang sabihin natin hintayin natin pag nakalabas si Senator Marcoleta. Malamang inoperan yan. O Marcoleta, palabasin ka namin, huwag ka na, manahimik ka na. Si Martin, patatakasin na namin, oh. Duda ko, walang iba po. Ito lang yan, ha. Iaabangan ng tao na si Martin makakasuhan. Hindi po pwedeng hindi makalimutan yan. Ang gusto ng majority, makasuhan si Martin. Wala, no choice sila, kakasuhan talaga rin si Martin. Pero, isa lang gagawin para hindi makasuhan si Martin, umalis ng bansa. Hindi natin alam. Sana, wag, mabantayan nila. Alam ng Pilipino eh, di ba? Sakit pa panoorin eh kasi sila mismo, 'di ba? Sila mismo niloloko ang Pilipino, 'di ba? Na ang kaharap niya mga kakonsyaba niya eh. 'Di ba? The Filipino people are not stupid. Mr. Bongbong Marcos. No, alam nila kung anong ginawa mo. Kaya nga, I mean, we can analyze this, it's terrible speech kasi hinihingi natin ay pagkasona yung malapit sa bituka, di ba? So, yung ekonomiya, yung kagutuman, wala naman siya sinabi eh. Wala. Pero mo yun? Wala siya sinabing ganyan sa kriminalidad. Wala. Asan ang SONA? Okay, maraming salamat. Isang makabuluhan talakaya naman ang aking pinagserbisyo sa inyo. Isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman, no? At dito, mga kaibigan, hindi natin alam kung anong takbo ng utak nila. Basta si Senator Marcoleta, manalig tayo na malapit na makalaya, no? Eh sana painan sila ni Senator Marcoleta, no? Bahala si Senator Marcoleta nang bahala diyan. Pero nakakatakot ito, baka si Tamba ay umalis na, lumayas na ng bansa. Pinatakas na. Abangan natin 'yan, no? Oh, maraming salamat. Ang ganito lang po. Basta tsura lang natin kasi marami kasi silang kakaiba nangyayari ngayon eh, di ba? Kakaiba yung mga ginagawa nila ngayon, hindi natin na dati akala natin hindi nila kayang gawin, yun pala kaya nilang gawin. No. Kaya ngayon, duda ko, dalawa lang 'yan. Ikulong nila si Martin, patakasin nila si Martin. No? Tapos si Marcoleta, pag nakalaya kasi kung totoo man, hindi nila kayang kontrolin ang sandigang bayan. Ha? Mga diyan kataas-taasan na batas diyan kung hindi kayo nagpapakontrol. Kung totoo man, si Marcoleta papalayain niya. Tapos pwede nilang kausapin, Marcoleta, kung ayaw mo na makulong, huwag ka nang makialam kay Martin. Malamang ganyan na ganyan ang mga niyan, mga dialogo niyan kay Marcoleta. Kapalit ng pagtakas ni Martin. Hindi, akin lang, tsore ko lang yan. No, palalayain si Marcoleta, kapalit ng pagtakas ni Martin. Parang ganyan. Yan ang tutunugan ko sa akin, tsorya, no? Okay, paalam po sa inyong lahat.